Hello guys, good evening everyone. Guys, yung topic natin guys no matungkol po ito kang ating mahal na pangulo, yung si Duterte. Rodrigo Roa Duterte. Guys, sa totoo lang guys no, sobrang naawa po talaga ako sa kalagayan ngayon ni Duterte, ni mahal na pangulo na Rodrigo Roa Duterte sa kalagayan niya ngayon. Guys, matanong ko lang guys, sarili ko lang opinion. Wala po akong pinoprotektaran, wala po akong dinadapigan, wala po akong sinisiraan. Ako'y nanatiling neutral lamang. Guys, matanong ko lang sana, pag-aresto ni Tatay Digong dito sa Arbis, guys, kahit ano po guys no, kahit pabalik-balik lang sa isipan ko, hindi ako lawyer, ordinaryo lang akong tao, ordinaryo lang akong vlogger. Guys, sarili kong opinion, sana hindi kayo magagalit dito sa aking sasabihin. Guys, sa tingin ko nakapanood ako sa video guys, talagang may mali po talagang pag-aaresto guys. Dahil po, hindi po ordinaryo na mamamayan, hindi po ordinaryong tao si Tatay Digong. Dahil po, naging mayor siya, lawyer siya, naging piskal siya, at saka naging presidente siya ng ating bansa. At saka hindi lang siya naging presidente na walang nagagawa. Naging presidente siya, marami po siyang nagagawa. Talagang marami po. Bumago ang Pilipinas sa panahon ng termino niya. Oo. Sana guys, nirespeto po sana natin ng ating Pangulo. Dahil po, bilang isang Pilipino guys, sana po guys, nirespeto lang nyo po. Kasi dahil po, yun si Rodrigo Roa Duterte guys, naging presidente din yes. At saka marami pong nagagawang maganda dito sa ating bansa. Tumino yung mga adik, tumino yung mga kriminal, tumino yung mga gumagawa ng kalokohan. At saka nababawasan, saka pwede ka na maglakad kahit walang kasama, walang bodyguard. Dapat kasi pag-aresto guys, sa totoo lang guys no, nawawala talaga ang respeto pagdating doon. Dahil po guys, sobrang gulo. Kasi para po talagang yung inaaresto guys, na talaga pong galing ng bilib, parang sa tingin mo, parang galing sa bilibid no, nakapuga, nakawala sa kulungan. Sa totoo lang guys no, hindi po dumaan po sa masusuring proseso, hindi po dumaan sa sinasabing due process, hindi po dumaan sa sinasabing pagrespeto, sa sinasabing paggawa ng tama ang pag-aresto. Dahil Pilipino, sa totoo lang guys, Pilipino po si Duterte, Pilipino din tayo, Pilipino din nag-aaresto. Pilipino to Pilipino. May nakita ako sa video guys, talaga guys, kahit mapapanood yan, marami pong mga vlogger doon nag-upload sa mga video, yung mga video nga talagang kahit sino tumitingin guys, talagang hindi nasusunod ang tamang pag-aaresto. Dahil po guys, kung mayroong mga arrest warrant guys, sana po guys may dala ng papel, may ganang katibayan, at saka hindi biglaan guys ang pag-aaresto. Hindi man ako guys sa sarili ko ng opinion guys no, ang pag-aaresto warrant guys, sa totoo lang guys, di po ganyan guys. Dahil po presidente yan, naging presidente natin yan, dapat sana guys kahit konting respeto lang po no sa ating Pangulo na ex natin na president. Dahil guys, sa totoo lang guys, wala talagang, iwan ko lang, hindi ko masasabi ng pag-arrest ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko masasabi talagang parang mapaiyak ka na lang or mapasabi ka lang bakit gano'n, ganyan ano. Totoo lang guys, guys no, pangalawa, matanong ko lang din, bakit guys, ano ba talaga, may batas tayo, may korte tayo, may PNP tayo, may mga sundalo tayo, may mga senador, may congressman, mayor,
lahat-lahat meron tayo dito sa ating Pilipinas bansa. May korte tayo, may mga lawyer tayo, lahat meron tayo dito sa Pilipinas. Matanong ko lang guys, sarili ko lang opinion to. Bakit guys, si Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman ordinaryong tao yan, naging presidente yan ng ating Pilipinas bansa. At mayroon din magandang nagagawa yan. Matanong ko lang guys, bakit kailangan pa ilipad? Bakit kailangan pa itakas? Bakit kailangan pa ilipad ng ibang mundo? Bakit kailangan pa ilipad ng ibang bansa? Bakit pa parang ordinaryong tao lang biglaan karga, parang lumalabas tuloy na gikidnap, parang lumalabas tuloy nga kidnapping. Matanong ko guys, bakit kailangan pa ilipad ng ibang bansa? Bakit pa kailangan ilipad ng ibang mundo, di ba? Bakit pa kailangan ilipad ng ibang napit? Na mayroon naman pala tayo dito guys ng batas, mayroon na pala tayong mga lawyer, mayroon pala tayong mayroon pa tayong Supreme Court, mayroon man tayong korte, mayroon man tayong piskal. Di ba? Kompleto tayo guys pagdating sa paglilitis ng mga ganyang kaso. Di ba? Mayroon man tayo guys, mayroon tayong korte, mayroon tayo lahat mayroon tayo. Bakit kailangan pa ilipad sa Netherlands? Bakit pa kailipad ng ibang mundo? Bakit pa dalhin ng ibang mundo? Bakit pa kailangan pa dalhin sa ibang bansa? Bakit pa kailangan dalhin sa malayong dapit? Di ba guys, no? Di ba pwede guys, no? Sariling opinion guys. Di ba pwede guys na dito lang litisin sa Pilipinas? Halimbawa natin mayroon tayong korte. Halimbawa natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung mayroon pong nagawang kasalanan at mayroon ding halimbawa sasabihin natin na hindi natin kaya dahil may impluwensya, maraming pira, maraming kapit, maraming kaugnayan, maraming kaibigan, maraming lahat. Marami talagang koneksyon ang ating mahal na Pangulo si Rodrigo Roa Duterte. Sabihin na natin marami siyang koneksyon. So sabihin natin guys, no, ang ICC, International Criminal Court, pangkalahatan, lahat maimbibestigahan. So guys, matanong ko guys, hindi ba pwede na sila pumunta dito sa ating bansa at makipag-assist at saka makipag-ugnayan sa ating korte, makipag-ugnayan sa ating pulis, makipag-ugnayan sa lahat ng ating mga mambabatas, makipag-ugnayan sa lahat ng mangimbestiga sa may mga kaso nga katulad ng ating Pangulo kung may kaso man siya. Bakit hindi ba kailangan nga makipag-assist na lang sila? Hindi ba kailangan na makipag-ugnayan na lang sila sa ating korte, sa ating mga batas dito, korte nga maglilitis at mag-imbestiga nga ganyang kaso? Halimbawa guys, di ba may korte tayo guys? Hindi ba kailangan guys nga dito lang litisin sa ating bansa? Hindi ba kailangan nga dito lang litisin, dito lang isusolve ang kaso ni President Rodrigo Duterte sa ating bansa, sarili nating bayan? Dahil guys, kunting respeto lang po sana, dahil po naging presidente po yan siya, hindi po ordinaryong tao. Presidente po yan, naging presidente, kahit ordinaryong tao yan guys, dahil Pilipino po. Kahit ordinaryong tao, basta Pilipino lang po, dapat dito lang po litisin po ang nagawang kasalanan dito sa ating korte, sa ating bansa. Halimbawa, mayroon man tayong International Court, ICC, pangkalahatan. So, hindi ba pwede guys na pumunta lang sila dito sa ating bansa at mag-cooperate and then makipag-ugnayan, makipag-assist, makipagtulungan
para itama, i-process ang nagawang kasalanan po ng ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba kailangan dito lang isosolve sa Pilipinas at makipag-ugnayan lang po ang ICC para masulbad po ang kaso at nagawang kasalanan at maimbestiga at mabigyan ng hustisya ang nabibiktima sa panahon po nga ang nakakaupo po ay si President Rodrigo Duterte. Hindi ba pwede nga dito lang litisin sa ating korte di sa itong Pilipinas, makipag-assist, makipag-ugnayan, makipag-tulungan ang ICC dito sa ating korte? Kung halimbawa kung may impluensya man, malakas man ang ating Pangulo nga si President Rodrigo Duterte, hindi kaya ng ating korte, kung hindi kaya, so hindi ba pwede nga pumuntan lang po dito ang ICC, International Criminal Court, para po litisin, para po bigyang hustisya, para po maisagawang tama ang investigation sa kaso ni President Rodrigo Duterte. Hindi ba pwede dito guys, dahil po Pilipino tayo dapat, kung sa akin lang guys, sarili ko lang opinion, dapat dito lang po sana po isosolve yung kaso ng ating Pangulo dito sa ating sariling bayan, ating sariling bansa, dahil po Pilipino po ang ating Pangulo. So, huwag sabihin natin guys, doon sa ibang bansa guys, talagang wala, masasabi talaga natin guys nga inutil tayo mga Pilipino, dahil po sarili nating bayan, sarili nating bansa, ang mga nagawang kasalanan natin bilang isang Pilipino hindi masusolve dito sa ating sariling bayan. Pag doon natin isusolve guys sa ibang bansa, sa ibang dapit, sa ibang mundo, ano bang kwenta? Wala, parang wala, inutil tayo guys, sa totoo lang. Dahil guys, pag wala palang ibang bansa, pag wala bang ibang dapit, pag wala bang ibang namumuno, wala bang ibang bansa, patay tayo. Hindi pala masusolve ang ating nagawang kalokohan dito sa ating bansa. Dahil kung wala palang ibang bansa, hindi pala po magagawang litisin ang kaso ng isang tao. Parang umaasa na pala tayo guys sa ibang bansa. Para palang sunusunuran tayo ng ibang bansa. Para pala guys na tayo parang syudad lang tayo ng ibang bansa. Para lang parang lumalabas tuloy guys na wala tayong presidente ng ating bayan. Lumalabas pala guys na wala tayong pangulo. Lumalabas pala guys na wala tayong korte. Dahil po doon po linilitis ng malayong dapit. Doon linilitis, doon i-solve, dito i-imbestiga ang kaso ng isang taong Pilipino, Pilipino tulad natin, sa ibang bansa, sa ibang dapit, sa ibang lugar. So tayo inaapakan, parang natuloy guys na parang sa tingin tuloy guys na inutil tayo, inutil po ang Pilipinas. Dahil guys, umaasa tayo sa ibang bansa mag-ibibistiga ng ating nagawang kaso. Kasi malaki talagang insulto guys. Parang naiinsulto po tayong bilang isang Pilipino, para tuloy naiinsulto tayo guys. Dahil sa sarili nating bayan, sa sarili nating bansa, bilang isang Pilipino na nagagawang kasalanan, hindi natin maisosolve ang ganyang kaso, ang pag-imbibestiga at tsaka paglilitis ng ganyang kaso. So kailangan pa tayo tumawag ng ibang bansa, kailangan pa tayo matawag ng sino man. Meron tayong pangulo, meron tayong meron tayong pangulo, meron tayong korte, meron tayong mamabatas dito sa ating Pilipinas. Bakit kailangan pa natin umaasa doon sa hindi natin kapwa Pilipino? Bakit kailangan nating umasa sa ibang bansa? Kahit kailangan nating umasa sa hindi natin
kasapi dito. Hindi natin kababayan, hindi natin dito kasali sa ating bansa. Iba po silang lahi. Bakit kailangan po natin na ibang lahi ang magsusolve sa ating kaso? Halimbawa, kung di natin kaya ang kaso guys, maisusolve, pwede naman sana din napapuntahin lang po dito ang ICC, makikooperate, makipag-assessment, makipag-ugnayan sa ating korte, sa ating organisasyon, at sa ating Pangulo, at sa ating korte, na litisin, makipagtulungan sila para po maisagawang tama ang pagsusuri ng kaso ni President Rodrigo Roa Duterte, nga hindi na kailangan dalhin ng ibang bansa para tuloying lumalabas nga kinidnap si President Rodrigo Roa Duterte, para tuloy lumalabas nga kinidnap, dinalawa ng ibang bansa, malayo pa, Northern, dinala talaga ng ibang lahi, dinala talaga ng parang sa kabilang mundo, ginilawa sa malayong dapit. So parang malaki po talagang insulto ng ating bansa. Siguro kapag dito lang po gilid sa pag-unayan na pag-assist at talaga pumunta lang ICC dito, talaga pagtulungan para po masolve at mabigyan ng hustisya ganyang kaso, ay dapat dito lang po sana yinilitis na ating bansa para po kunting respeto lang po sa ating bansa, ating bayan, na hindi lumalabas na inutil tayo, hindi lumalabas na sunod-sunuran tayo ng ibang dapit, ibang lahi, hindi lumalabas na para talang tuta ng ibang lahi, hindi lumalabas na para tayong lungsod or barangay lang ng ibang bansa. Yan guys, hanggang dito lang guys ang paglilitis natin guys. Ito po guys yung kasabihan ko, sariling opinion ko lang. Kung mali man ako, patawarin nyo ako. Kung tama man yan ako, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos. At kung mali man ako, patawarin nyo ako. Yun sabi ko, sariling opinion ko lang bilang isang maliit na mamayan, bilang isang mahirap na mamayan, bilang isang maliit na vlogger. Sariling opinion ko lang. Yung sinasabi ko, wala akong inaapakan, wala akong pinoprotektaran, wala akong kinakampihan, ako'y nananatiling neutral lamang. Sa aking mga sinasabi guys, pumapasok lang sa akong isipan. Patawarin niyo ako kung mali, dahil po sarili kong opinion lang patungkol sa ganitong sitwasyon ngayon nangyayari sa ating bansa. Ngayon guys, maraming salamat. Sana po guys, hindi kayo magagalit sa akin. At sana guys, hindi nyo ako ibabas. At sana guys, hindi nyo ako bigyan ng kaparusahan sa mga sinasabi ko, dahil po ito po ay nanggaling sa akong bunganga, nanggaling sa akong puso at sarili ko lang opinion. Hindi po ito katotohanan, hindi po ito tama, hindi sa aking paningin, hindi sa aking isipan, hindi po ito tama, hindi po ako maging magsalita nga tama, hindi na ako magsasalita na ito po ang insakto na aking sinasabi. Ito po guys, lumalabas ng aking pananalita galing po sa puso ko at sa sariling opinion ko. Sarili ko lang po itong opinion guys. Kung mali man ako, patawarin niyo ako. Kung sakto ako, magpasalamat ako sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Maraming salamat guys. And ito po, mabuhay po tayong lahat, mga Pilipino. And God bless and more power. And thank you, Lord.